Bumalik ang demitidong mekaniko sa lumang garahe. Dala ang kanyang gamit. Iniisip ang mga pangarap na biglang naputol nang siya'y mawalan ng trabaho. Hindi niya inaasahan, isang Ferrari ang huminto sa kanyang harapan, at ang may-ari. Isang milyong mayaman na babae, na kilala sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Humihingi siya ng tulong, nang hindi alintana ang kanyang status o yaman. Sa gitna ng kaba at pangungulila sa kanyang dating buhay, isang pagkakataon ang bumukas, isang pagkakataon na maaring magbago, hindi lamang ng kanyang karera, kundi pati ng kanyang puso. Maaari bang tanggapin ng demitidong mekaniko ang hamon? At sa kabila ng galit ng kanyang dating manager, aharapin ba niya ang alon ng pagkakataon at pag-ibig na hindi niya inaasahan? Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, kailangan ko ang iyong suporta, kaibigan. Kung higit ka sa 40 taong gulang, tulad ko, alam mo na ang ganitong mga kwento ay unti-unting nawawala, nakalimutan na. Bawat subscription sa channel na ito ay isang garantiya na maipagpapatuloy kong dalhin sa iyo ang mga kakaibang kwento. Kung wala ang iyong like, kung wala ang iyong subscription, maaaring burahin ng algorithm ang channel na ito mula sa iyong screen magpakailanman. Isulat mo sa comments, mula saang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Iyon ang nagbibigay sa akin ng motibasyon para magpatuloy. I-activate ang kampanita, i-like ang video, dahil bukas ay maaring huli na. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa iyo para mabuhay. Kasama mo ba ako sa paglalakbay na ito? Bumalik ang demitidong mekaniko sa lumang garahe. Bitbit ang kanyang mga gamit na iniwan noong siya ay biglang natanggal sa trabaho. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay puno ng alaala at pangungulila sa mga araw na puno ng ingay ng makina at amoy ng langis. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya rito. Ngunit alam niyang kailangan niyang kunin ang kanyang mga gamit, kahit na pilit niyang iniwasan ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang garahe ay tahimik, ngunit ang tahimik na iyon ay tila puno ng bigat. Parang bawat bakal at tornilyo ay nagbabantay sa kanya at nagmamasid sa bawat galaw. Habang binubuksan niya ang lumang kahon na naglalaman ng kanyang personal na kagamitan, may tunog na makina ang bumungad sa kanya. Isang Ferrari, kumikislat sa sinag ng hapon, ang nakatigil sa labas ng garahe. Parang isang simbolo ng yaman at kapangyarihan na hindi niya inaasahan na makikita sa ganitong lugar. Ang may-ari ng Ferrari, isang babae na kilala sa kanyang kayamanan at impluwensya, ay bumaba at agad na humingi ng tulong. Pasensya na, alam kong hindi ka na dapat nandito, pero kailangan ko talaga ng tulong mo, sabi niya, may halong kaba at determinasyon sa kanyang tinig. Ang mekaniko, nagulat at nag-alinlangan, ay tumingin sa kanya at sinabing, bakit ako? Hindi na ako parte ng mundong ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, may kakaibang koneksyon siyang naramdaman. Parang ang pagkakataong ito ay hindi lamang tungkol sa makina, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas personal. Biglang lumabas ang dating manager ng mekaniko. Mukha'y punong-puno ng galit at hindi makapaniwala sa nakikita. Ano ginagawa mo rito? Hindi ka na bahagi ng aming team, sigaw nito. May halong pang-insulto at pagbabalik ng dating awtoridad. Ang mekaniko, tahimik ngunit may determinasyon, ay tumingin sa kanya at sinabing, ang pagkakataon ay dumarating kahit saan, kahit sa pinakapangkaraniwang lugar. Hindi niya hinayaang maapektuhan ng galit ng dating manager ang kanyang konsentrasyon. Sinimulan ng mekaniko ang pagkukumpuni ng Ferrari. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng kahusayan at dedikasyon. Bawat piyesa ay maingat niyang iniinspeksyon at inayos. Bawat tunog ng makina ay naging musika sa kanyang tenga. Ang babae, nakatayo sa tabi, ay humahanga sa kanyang husay. Hindi lamang sa teknikal na aspeto, kundi sa paraan ng kanyang pagkatao. Ang pasensya, konsentrasyon, at determinasyon na hindi matitinak. Habang nagtatrabaho sila, unti-unti silang nagkaroon ng koneksyon. May mga pagkakataong nagkatinginan sila at nagbiro ng bahagya. Mga sandali ng katahimikan na puno ng kuryente ng damdamin. Mga pagkakataong ang mga mata ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Lumipas ang oras, at natapos ang mekaniko sa pagumpuni ng Ferrari. Ang makina ay muling gumana na maayos, kumikislap ang kotse sa hapon, at handa nang bumalik sa daan. Ang babae, humara sa mekaniko at may halong gala at pasasalamat sa kanyang tinig, ay nagsabi, salamat, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Ang mekaniko, ngiti sa kanyang labi, ay sumagot, minsan, ang pagkakataon ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ang mahalaga ay yakapin ito. Habang umalis ang Ferrari, natigilan ang dating manager. Nakita niya ang husay, dedikasyon, at respeto na ipinakita ng mekaniko, at sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng paghahanga. Ang mekaniko, bagamat nakaligtas sa galit ng nakaraan, ay nakatanggap ng bagong oportunidad sa trabaho, at higit pa rito,
isang espesyal na koneksyon sa milyonaryang babae. Hindi ito lamang tungkol sa makina, ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng sarili, ng dignidad, at ng pagkakataong ipakita ang tunay na halaga kahit na sa mundo ng kayamanan at kapangyarihan. Sa sumunod na mga araw, patuloy ang komunikasyon sa pagitan nila. Ang babae ay nagbigay ng mas malaking proyekto, at ang mekaniko, sa kanyang kababaang loob at kasanayan, ay nagtagumpay sa bawat hamon. Habang nagtatrabaho, mas nakilala nila ang isa't isa, mga kwento ng pagkabata, pangarap, at mga kahinaan na hindi madaling ipakita sa ibang tao. Ang bawat araw ay nagdala ng mas maraming pagtitiwala, respeto, at hindi maipaliwanag na damdamin. Isang gabi, habang nakatayo ang mekaniko sa harap ng garahe, nakatingin sa bituin at sa kalsadang tahimik, napagtanto niya na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagkakataon. Ang pagkawala ng trabaho ay tila sumpa noong una, ngunit naging daan pala ito sa bagong simula, sa bagong oportunidad, at sa isang relasyon na hindi niya inaasahan. Ang babae, na minsang tila hindi maaabot, ay naging bahagi ng kanyang mundo, hindi lamang bilang mayaman kundi bilang taong nagbigay ng respeto, pagtitiwala, at isang pagkakataon para sa tunay na koneksyon. Sa huling bahagi ng kwento, habang nagmamaneho ang babae sa bagong ayos na Ferrari, tumitig siya sa mekaniko at ngumitik. Ang mekaniko, nakangiti rin, ay naramdaman ang init ng kalooban, isang damdaming hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang dating galit, alingasngas, at panghihina ay napalitan ng tiwala, respeto, at pag-asa. Ang mekaniko ay hindi lamang bumalik para sa kanyang gamit, bumalik siya para sa isang bagong simula, para sa pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran, at para sa damdaming nagsimula sa isang simpleng hakbang sa garahe, sa tabi ng isang Ferrari, at sa harap ng isang babae na nagpakita ng tiwala at pagmamahal. Habang nagtatapos ang araw, naglakad siya sa labas ng garahe, huminga ng malalim, at naramdaman ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang bawat galaw ay may kasamang aral at bagong pangarap. Alam niyang ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit sa tamang pagkakataon, sa tamang lugar, at sa tamang tao, ang lahat ay maaaring magbago. Ang mekaniko, na minsang nawala ang lahat, ay muling natagpuan ang sarili, ang kanyang propesyon, at ang pagkakataong magmahal at mahalin. Sa sumunod na linggo, ang mekaniko ay nakatanggap ng tawag mula sa babae. Ang tono ng kanyang boses ay magaan, ngunit may halong excitement. May isa pa akong proyekto para sa iyo, sabi niya. Mas komplikado ito, at kailangan ko ng tapat na kamay. Ang mekaniko, na unang nag-alinlangan, ay napangiti. Ang pagkakataon ay dumarating muli, mas malaki, mas mahirap, ngunit sa halip na pangamba, ramdam niya ang determinasyon. Pagdating sa bagong proyekto, natagpuan niya ang sarili sa isang malaking garahe na puno ng makabagong kagamitan at kakaibang mga makina. Hindi niya ito karaniwang mundo, ngunit alam niyang may tiwala ang babae sa kanya, at iyon ang nagpapaalab ng kanyang kumpiyansa. Habang sinusuri ang mga makina, napansin niyang may kakaibang inis sa paraan ng pagtitig sa kanya ng babae. Hindi ito basta paghanga sa kanyang profesionalismo, may halong pagkakatuwaan, pag-aalala, at marahil, damdaming hindi pa niya lubos na naunawaan. Isang hapon, habang pareho silang nagtatrabaho sa isang komplikadong bahagi ng Ferrari, nagkamali siya sa isa sa mga piyesa. Nagulat siya, at agad siyang humingi ng tawad. Ngunit sa halip na magalit, ang babae ay ngumiti lang at sinabing, "Hindi bale. Alam kong magaling ka, kaya alam kong maayos mo rin ito." Ang simpleng pangungusap ay tumagos sa puso ng mekaniko. Para sa kanya, hindi ito simpleng pasensya. Ito ay pagkilala sa kanyang kakayahan, pagtitiwala, at isang paunang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon. Habang tumatagal ang kanilang pagtutulungan, mas naging bukas ang bawat isa sa kanilang kwento. Ipinakita ng babae ang kanyang pagiging tao, hindi lamang ang mayayamang palabas, kundi ang mga pangarap, takot, at mga alaala ng kabataan. Ang mekaniko naman, na dati tahimik at sarado, ay nagbukas din ng kanyang puso. Ikinukwento ang hirap ng pagkawala ng trabaho, ang pangarap na magkaroon ng sariling garahe, at ang pagnanais na maramdaman muli ang halaga ng kanyang sarili. Sa bawat pag-uusap, sa bawat tawa, sa bawat sandaling tahimik ngunit puno ng damdamin, lumalalim ang kanilang koneksyon. Ngunit hindi nawawala ang tensyon. Ang dating manager, na patuloy na sumusubaybay sa mga galaw ng mekaniko, ay naglano ng paraan upang pigilan siya. Isang araw, dumating ito sa garahe, habang abala ang mekaniko sa isang maselang makina. "Akala mo ay makakalimutan mo ako. Hindi ka dapat nandito," sigaw ng manager, halata ang galit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mekaniko ay hindi nagpakita ng takot. Umayo siya, tahimik ngunit matatag, at sinabing, "Hindi mo na ako pinipigilan.
Ang ginawa ko at ginagawa ko ay para sa akin, at para sa tiwalang ibinigay sa akin. Ang manager, bagamat naiinis, ay napansin ang kumpiyansa at determinasyon na dati niyang wala sa mekaniko. Ang proyekto ay natapos na may tagumpay. Ang Ferrari ay gumana na walang kahintayan, kumikislat sa araw, at handa na sa kalsada. Ang babae, habang nakatingin sa mekaniko, ay humanga hindi lamang sa husay niya, kundi sa kanyang tibay at integridad. Hindi lang makina ang inayos mo, sabi niya, may malumanay na ngiti. Pati ang tiwala ko, pati ang aking paniniwala sa tao. Ang mekaniko, naramdam ang init ng kanyang mga salita, ay ngiti ring ngiti. Salamat sa tiwala. Sa bawat pagkakataon, natututo tayong mas mahalin ang ginagawa natin, at minsan, natututo rin tayong magmahal. Habang nagmamaniho ang babae pauwi, nagtagpo ang kanilang mga mata sa rearview mirror. Ang mekaniko, nakatayo sa labas ng garahe, ay nakaramdam ng kakaibang kagalakan, isang damdamin ng tagumpay, pagmamahal, at bagong simula. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pagbabalik para sa kanyang gamit, matutuklasan niya ang mundo ng respeto, tiwala, at damdaming magpapaalab sa kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, patuloy silang nagtutulungan sa iba pang proyekto. Ang babae ay nagbigay ng pagkakataon na hindi lang sa trabaho, kundi pati sa kanyang personal na pangarap. Ang mekaniko, na minsang nawala ang lahat, ay muling natagpuan ang sarili, ang kanyang kakayahan, at ang koneksyon sa isang tao na nagpakita ng tunay na pagpapahalaga. Sa huling araw ng proyekto, habang nag-iimpake sila ng mga gamit at naglilinis ng garahe, nagkaroon ng sandaling tahimik. Tumingin ang babae sa mekaniko, at sinabi, alam mo, sa unang araw na nakita kita, hindi ko inakala na magiging ganito kalalim ang koneksyon natin. Ang mekaniko, bahagyang napangiti, tumugon, wala akong ideya rin, ngunit alam ko na handa akong yakapin ito. Sa kanilang mga mata, may naglalaro ng damdamin, pagkakakilala, respeto, at unti-unting pag-ibig. At sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo siya sa labas ng garahe, huminga ng malalim ang mekaniko. Ramdam niya ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay, isang buhay na puno ng oportunidad, tiwala, at hindi inaasahang pagmamahal. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon at pag-asa. Bawat galaw ay may kasamang bagong pangarap. Alam niyang sa tamang pagkakataon, kahit sa pinakamasalimuot na mundo, ang lahat ay maaaring magbago. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging bahagi ng buhay ng mekaniko ang bagong proyekto. Hindi na ito simpleng trabaho lamang, bawat makina, bawat piyesa, bawat tunog ng Ferrari ay nagiging saksi sa kanyang muling pagkakatukla sa sarili. Ang babae, na dati tila malamig at may distansya, ay mas naging bukas sa kanya. May mga sandaling nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, takot, at kahinaan, mga bagay na hindi madaling ibahagi sa iba. Sa bawat kwento na kanilang ipinapahayag, lumalalim ang tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagdesisyon ang babae na imbitahan ang mekaniko na samahan siya sa isang maliit na hapunan sa kanyang bahay. Habang naglalakad sila patungo sa kotse, naramdaman ng mekaniko ang kakaibang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdamin na hindi niya lubos na maipaliwanag. Sa loob ng kotse, tahimik ang bawat isa, ngunit may kuryenteng dumadaloy sa bawat pagtitig at ngiti. Pagdating sa bahay, ang babae ay nagpakita ng simpleng hapunan, ngunit puno ng init at pag-aalaga. Habang kumakain, nagbiro sila, nagwento ng mga alaala ng kabataan, at unti-unti, nabuo ang isang koneksyon na higit pa sa profesionalismo. Sa gitna ng hapunan, napansin ng mekaniko ang isang lumang larawan sa mesa. Larawan ng babae kasama ang kanyang pamilya. Mga ngiti na puno ng kaligayahan ngunit may halong lungkot. Mahalaga sa iyo ang pamilya mo, ano? Tanong ng mekaniko. Pumitig ang babae sa larawan at bahagyang ngumiti. Minsan, sa gitna ng lahat ng yaman at tagumpay, nakakaligtaan nating alagaan ang pinakamahalagang bagay. Ngunit ngayon, natututo akong muling magtiwala at magbigay ng halaga sa tao sa paligid ko. Ramdam ng mekaniko ang lalim ng kanyang sinasabi, at hindi niya maiwasang mapaisip. Ang damdaming ito ay nagbukas ng bagong pagkakataon, hindi lamang para sa kanyang propesyon, kundi para sa kanyang puso. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, hindi nawawala ang tensyon. Isang araw, habang abala ang mekaniko sa pag-aayos ng isang masalimuot na bahagi ng kotse, dumating ang dating manager na may dala pang bagong planong panggulpi. Akala mo ay makakalimutan mo ako. Hindi ka dapat nandito. Isa ka pa ring mekaniko lamang, at hindi mo makakamtan ang mundo ng mga mayayaman. Sigaw na manager, halata ang galit at pang-alipusta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mekaniko ay hindi natakot. Pumayo siya, matatag, at tumugon. Ang mundo ay hindi lamang para sa mga mayayaman.
At ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera. Natutunan ko ang kahalagahan ng tiwala, dedikasyon, at integridad. At iyon ang dala ko sa trabaho at sa buhay. Ang manager, bagamat nagalit, ay hindi maiwasang humanga sa tibay at determinasyon ng mekaniko. Matapos ang tensyon, nagpatuloy ang mekaniko sa kanyang trabaho. Ang bawat hakbang ng kanyang kamay sa makina ay puno ng konsentrasyon at kahusayan. Ang babae, na nakatayo sa tabi niya, ay humahanga sa kanyang dedikasyon. May mga sandaling tahimik lamang sila, nagkatinginan, at sa matitig na iyon ay nagsasalita ang damdamin na hindi kailanman nasabi sa salita. Ang mga mata ng babae ay puno ng paghanga at, marahil, isang bahagyang damdamin ng pag-ibig. Ang mekaniko, sa bawat ngiti at bawat tingin, ay naramdaman ang init ng koneksyon. Isang damdaming lumalakas sa bawat sandali. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, naglakad silang magkasama palabas ng garahe. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanilang mukha. Ngunit hindi ito nakapigil sa init na naramdaman nila. Umigil ang mekaniko at tiningnan ang babae. Alam mo, sabi niya, hindi ko inaasahan na sa simpleng pagbabalik ko para sa aking gamit, matutuklasan ko ang ganito kalalim na koneksyon sa iyo, sa trabaho, at sa buhay. Napangiti ang babae at lumapit, bahagyang humawak sa kanyang kamay. At hindi ko rin inakala na sa isang mekaniko, makikita ko ang isang taong magbibigay sa akin ng tiwala at inspirasyon. Ang sandaling iyon ay puno ng kuryente, hindi lamang ng damdamin kundi ng pag-asa, respeto, at unti-unting pagmamahalan. Sa mga sumunod na linggo, mas lumalalim ang relasyon nila. Ang bawat proyekto ay nagiging pagkakataon para mas makilala nila ang isa't isa. Mga kwento ng kabataan, pangarap, takot, at mga alaala na hindi madali ibahagi sa iba. Ang bawat pagtawa, bawat biro, at bawat sandaling tahimik ay nagiging bahagi ng kanilang kwento. Unti-unting bumubuo ng isang mas malalim na koneksyon na hindi na kayang baliwalain. Habang nagtatapos ang huling proyekto, naramdaman ng mekaniko ang kakaibang emosyon, kasiyahan sa tagumpay, pasasalamat sa pagkakataon, at damdamin para sa babae na hindi niya inaasahan. Ang dating galit na manager, ang pagkawala ng trabaho, at ang pangungulila sa nakaraan ay napalitan ng pag-asa, bagong simula at pagmamahal. Ang bawat hakbang sa garahe ay ngayon puno ng determinasyon at pangarap. Ang mekaniko, na minsang nawala ang lahat, ay muling natagpuan ang sarili, ang kanyang propesyon, at ang damdaming magsisimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nasisiyahan ka ba sa kwentong ito? Huwag hayaang mawala ito. Alam mo, kaibigan, tuwing nagpo-post ako ng video, ang pinakamalaking takot ko ay hindi mo makita ang susunod. Ipinapakita lamang ng YouTube ang mga video ko kung nakasubscribe ka at naka-activate ang kampanita. Ilik mo na ngayon, ang simpleng gawaing ito ay nagsasabi sa algorithm na karapat-dapat ang mga kwentong ito na mabuhay. Sabihin mo sa comments kung saan mo ako pinapanood, France, Brazil, Canada. Ang iyong presensya dito ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Huwag mawala. Huwag mo akong iwanang nagsasalita sa wala. Ang mga kwentong ito ay para sa iyo. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ng mekaniko ang unti-unting pagbabago sa kanyang buhay. Ang bawat pagpasok sa garahe ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng pagiging mahalaga, ng pagkilala sa kanyang kakayahan, at ng pag-usbong ng damdaming hindi niya lubos na maintindihan. Ang babae, na dati tila malayo at mayabang, ay mas nagiging bukas sa kanya. Nagbubukas ng kanyang mundo, hindi lamang sa profesional na aspeto, kundi sa personal na buhay. Sa bawat proyekto, mas nakikilala niya ang tunay na katauhan ng babae, ang mga pangarap, takot, at alaala ng kabataan, pati na rin ang kanyang kakayahang magmahal at magtiwala. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng makina, may sandaling napatahimik ang lahat. Ang tanging nairinig ay ang tunog ng mga piyesa at ang tibok ng puso ng mekaniko. Pumigil siya sa paghawak ng tuol at tiningnan ang babae. Alam mo, hindi ko akalaing sa isang simpleng proyekto, matutuklasan ko ang ganito kalalim na koneksyon sa iyo. Sabi niya, may halong kaba at katapatan. Ang babae, tumitig sa kanya, bahagyang umiti at sumagot, at hindi ko inakala na sa isang mekaniko, makikita ko ang isang taong maasahan, hindi lang sa trabaho kundi pati sa buhay. Ang mga titig na iyon ay nagdala ng kuryente sa bawat sandali. Isang damdamin na higit pa sa pagkakaibigan, higit pa sa profesional na respeto. Ngunit hindi nawawala ang tensyon sa paligid. Ang dating manager, na patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ng mekaniko, ay naglano ng bagong paraan upang pigilan siya. Dumating ito sa garahe isang araw, halatang galit at puno ng pang-insulto. Akala mo ay makakalimutan mo ako. Hindi ka dapat nandito. Isa ka pa ring mekaniko lamang,
At walang karapatan sa mundo ng mga mayayaman, sigaw nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mekaniko ay hindi natakot. Pumayo siya ng matatag, tumitig sa manager, at sinabing, hindi mo maikakaila ang katotohanan. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ang aking dedikasyon at integridad ang magdadala sa akin sa tamang lugar. Ang manager, bagamat nagalit, ay napansin ang tibay ng loob ng mekaniko at, sa unang pagkakataon, humanga siya sa kanyang determinasyon. Sa gabi, matapos ang proyekto, naglakad sila ng babae palabas ng garahe. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanilang mukha. Ngunit hindi ito nakapigil sa init ng damdamin sa pagitan nila. Pumigil ang mekaniko, tiningnan ang babae, at nagbiro ng bahagya. Alam mo, hindi ko inaasahan na sa simpleng kagbabalik ko, para sa aking gamit, matutuklasan ko ang ganitong damdamin. Pumitig ang babae sa kanya, bahagyang humawak sa kanyang kamay, at ngumiti. At hindi ko inakala, ngunit masaya akong nangyari ito. Ang sandaling iyon ay puno ng damdamin, pag-asa, at hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa mga sumunod na linggo, mas lumalim ang relasyon nila. Ang bawat proyekto ay nagiging pagkakataon, upang mas makilala nila ang isa't isa. Ang babae ay nagbahagi ng mga alaala ng kabataan, ng mga pangarap na minsang naantala, at ng mga takot na hindi niya maipahayag sa iba. Ang mekaniko naman ay nagkwento tungkol sa hirap ng pagkawala ng trabaho, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling garahe, at ang pagnanais na maramdaman muli ang halaga ng kanyang sarili. Ang bawat tawa, bawat biro, at bawat tahimik na sandali ay nagiging bahagi ng kanilang kwento. Unti-unting bumubuo ng isang mas malalim na koneksyon na hindi na kayang baliwalain. Isang gabi, habang naglalakad sila sa ilalim ng bituin, tumigil ang mekaniko at tiningnan ang babae. Alam mo, sa bawat araw na kasama kita, natututo akong mas kilalanin ang sarili ko, ang aking kakayahan, ang aking dedikasyon, at higit sa lahat, ang aking kakayahang magmahal. Napangiti ang babae, at hinawakan ang kanyang kamay na mas mahigpit. At sa akin, natututo rin akong magtiwala, magbukas, at magmahal muli. Salamat sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng mekaniko ang init at lalim ng damdaming hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Paglipas ng ilang buwan, ang mekaniko ay nakatanggap ng bagong alok sa trabaho. Isang oportunidad na higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit mas mahalaga, may kasamang proyekto na makakapagpatuloy ng koneksyon nila. Ang babae, na dati isang misteryosong mayaman, ay naging kasamahan at inspirasyon sa bawat hakbang. Ang dating manager, bagamat hindi lubos na nawala ang inggit, ay hindi na nakagambala sa kanilang relasyon at sa tagumpay ng mekaniko. Sa huling eksena, habang nagmamaniho ang babae sa bagong ayos na Ferrari, initingnan ang mekaniko na nakatayo sa garahe. Ang mekaniko, nakangiti, ay ramdam ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang buhay na puno ng tiwala, respeto, oportunidad, at pagmamahal. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang bawat galaw ay may kasamang aral at pangarap. Ang mekaniko, na minsang nawala ang lahat, ay muling natagpuan ang sarili, ang kanyang propesyon, at ang pagkakataong magmahal at mahalin. Isang hapon, dumating ang mekaniko sa garahe na may kakaibang kaba sa dibdib. Alam niyang may espesyal na araw na darating, ang huling bahagi ng proyekto, kung saan susubukan ang buong sistem ng Ferrari. Ang babae ay naroon na, nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa at pagkabahala. Handa ka na ba? Tanong niya, bahagyang umingiti ngunit may halong kaba. Umango ang mekaniko, handa na ako. Hindi lang para sa makina, kundi para sa lahat ng bagay na nangyari sa atin. Habang nagtatrabaho, naramdaman nila ang tensyon ng oras at ang presensya ng dating manager. Dumating ito, halatang hindi kontento, at tinanong ang babae, bakit mo siya pinagkatiwalaan? Hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang babae, matatag, tumayo at tumugon, hindi mo alam ang kanyang halaga. At hindi mo rin alam ang puso ko. Siya ay higit pa sa mekaniko. Siya ay taong may dedikasyon at integridad. Ang mga titig ng mekaniko at manager ay nagtagpo. Ang dating galit, pang-insulto, at pagkainggit ng manager ay nakaharap sa determinasyon, kahusayan, at tiwala ng mekaniko. Unti-unti, naramdaman ng manager na hindi niya kayang sirain ang koneksyon at tagumpay na ipinakita ng mekaniko. Sa huling sandali, bumalik siya sa kanyang sarili at tahimik na umalis, na para bang kinikilala ang pagkatalo, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Natapos ng mekaniko ang huling hakbang sa pagkukumpuni ng Ferrari. Ang makina ay muling gumana, mas malakas at mas maayos kaysa dati. Ang babae, humarap sa kanya, ang mga matay kumikislap, at nagpakita ng malalim na pasasalamat. Hindi lang makina ang inayos mo, sabi niya, may halong luha sa mata. Pati ang tiwala ko,
pati ang aking puso, ay muling buhay dahil sa iyo. Ang mekaniko, ramdam ang bigat ng kanyang damdamin, ay ngumiti at humawak sa kanyang kamay. At sa akin, natutunan kong muli kung paano magmahal, magtiwala, at maniwala sa sarili ko. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang garahe, na dati puno ng ingay, tensyon, at pangungulila, ay naging saksi sa bagong simula, isang bagong kabanata para sa mekaniko, sa babae, at sa koneksyon na nabuo sa gitna ng mga hamon. Ang dating manager ay nawala sa eksena. Ang galit at pang-alipusta ay napalitan ng respeto at pagkilala sa kahusayan ng mekaniko. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na ang mekaniko sa bagong proyekto, mas mataas ang antas, mas malawak ang saklaw. Ngunit hindi niya nakalimutan ang mga aral na natutunan, ang dedikasyon, tiwala, at ang kahalagahan ng tao sa buhay ng isa't isa. Ang babae, patuloy na nagiging bahagi ng kanyang buhay, ay hindi lamang naging inspirasyon, kundi kaagapay sa bawat hakbang. Isang gabi, habang naglalakad sila sa labas ng garahe, tumigil ang mekaniko at tiningnan ang babae sa ilalim ng malamlam na ilaw. Alam mo, kung hindi ako bumalik para sa aking gamit, hindi ko malalaman na may ganito tayong koneksyon. Sabi niya, may bahagyang ngiti at lalim ng damdamin sa boses. Umitig ang babae sa kanya, at nginitian siya, humawak sa kanyang kamay. At sa akin, natutunan kong muling magtiwala at magmahal. Salamat sa iyo. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit sa kanilang puso, may init ng damdamin, respeto, at pagmamahal. Ang bawat sandali na kanilang pinagsaluhan, ay naging pundasyon ng bagong simula. Ang mekaniko, na minsang nawala ang lahat, ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi lamang sa propesyon kundi sa puso ng isang tao. Sa huling eksena, nakatayo ang mekaniko sa labas ng garahe. Tinitingnan ang Ferrari na ngayon ay kumikislat sa hapon, at naramdaman ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi na ito lamang tungkol sa makina, o sa pera, o sa dating galit ng manager. Ito ay tungkol sa dedikasyon, pagmamahal, tiwala, at ang pagkakataong baguhin ang buhay sa pinakamagandang paraan. Ang mekaniko, sa wakas, ay muling natagpuan ang sarili, ang kanyang propesyon, at ang damdaming magsisimula ng bagong buhay, kasama ang isang taong nagbigay sa kanya ng lahat ng ito. Habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman ng mekaniko na unti-unting nagbabago ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Hindi na ito simpleng trabaho, bawat hakbang sa garahe ay puno ng alaala, ng determinasyon, at ng bagong pag-asa. Madalas siyang huminto at magmuni-muni sa mga nangyari, sa galit ng manager, sa hindi inaasahang pagkakataon mula sa babae, at sa damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pamamagitan ng lakas o kayamanan. Minsan, kailangan mo lamang ang dedikasyon, katapatan, at tapang na harapin ang bawat hamon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa garahe, iniisip ang lahat ng nangyari, naalala niya ang unang araw na siya'y bumalik para sa kanyang gamit. Ang kaba, ang pangungulila, at ang pagkabigla nang makita ang Ferrari sa harap niya. Naalala rin niya ang titig ng babae, ang kanyang boses na may halong kaba at pananalig. Natawa siya sa sarili, at ramdam niya na kahit mahiyap ang nakaraan, lahat ng iyon ay naging daan upang marating niya ang puntong ito, isang lugar na puno ng posibilidad at damdamin. Kinabukasan, dumating ang babae sa garahe ng maaga. May bagong proyekto ako para sa iyo, sabi niya, may halong excitement at kaba. Napangiti ang mekaniko. Handa na ako, sagot niya. Habang nagtatrabaho sila, naramdaman niya ang init ng presensya ng babae sa bawat hakbang. Sa tuwing tumitingin siya sa kanya, nakikita niya ang paghanga, pag-aalala, at isang damdaming hindi pa niya ganap na naunawaan. Sa bawat sandaling sila'y nagkatinginan, parang may kuryente na dumadaloy sa kanilang pagitan. Ngunit hindi nawawala ang tensyon. Dumating muli ang dating manager, halatang galit, dala ang pang-alipusta at pag-ainggit. Akala mo ay makakalimutan mo ako. Hindi ka karapat-dapat sa mundong ito, sigaw nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mekaniko ay hindi natakot. Umayo siya ng matatag, at tumugon ng malinaw, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ang dedikasyon at integridad ang magdadala sa akin sa tamang lugar. Ang manager, bagamat nagalit, ay hindi maiwasang humanga sa tibay ng mekaniko. Unti-unti, napalitan ang galit ng respeto sa kanyang harap, at sa akas ay nawala, iniwan ang garahe sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang relasyon ng mekaniko at babae. Ang bawat proyekto ay nagiging pagkakataon para mas makilala nila ang isa't isa. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, may hiling ako sa iyo. I-share ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya, kahit sino na pinapahalagahan ang ganitong uri ng mga kwento. Kung hindi i-share,
mamamatay ang mga kwento dito. Mag-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa, sa edad na 40, 50, 60, alam natin kung gaano kahalaga na hindi mawala ang mga bihira. I-like ang video, sabihan ako sa comments kung mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Ang makilala ang aking audience ay talagang nakakaantig. I-activate ang kampanita, dahil ang susunod na video ay maaring mas malakas. Ngunit maabot ka lamang nito kung gagayin mo ang iyong bahagi ngayon. Huwag hayaang ang algorithm ang magdesisyon para sa iyo. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa ating pagkakaisa. Hanggang sa muli, kaibigan, huwag mawala.